Hello mga kasari, good afternoon and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, dahil madalas na akong mamili lagi sa Jim's Grocery, so magpa-price update po tayo ng mga pinamili namin ni partner kanina. Umalis po kami ni partner kanina. Inuna muna namin bumili ng mauulam namin kaninang umaga sa palengke. Nagpunta po kami dito, hindi po sa Genstar. So pangalawang beses na namin pumunta dito at next time baka wala nang kasunod dahil hindi namin guys nagustuhan yung presyo ng mga bilihin dito mismo sa lugar namin sa palengke. Mas maganda pa rin talagang mamili dito sa my Genstar sa Gentry. So mas mura yung mga bilihin doon. So mga kasari, dumaan kami bago kami umuwi sa Jim's Grocery dahil yung mga ubos na dito ay gusto ko na agad-agad mapamili. And ito yung dahilan mga kasari kung bakit hindi na ako madalas mamili kay Pure Gold, hindi na rin ako nag-o-order kay grocery. Kasi nga, merong malapit dito na pamilihan na medyo mababa din naman ang bentahan nila. Plus, 5 minutes away lang po dito sa aming bahay at dito sa aming tindahan. Kaya sobrang bilis lang para makapunta doon at makapamili. So, for today's video mga kasari, worth 1,326 lang naman. Yung mga kulang lang talaga dito sa tindahan. Ngayong araw naman ng linggo ay walang sabong kasi bukas ay eleksyon. So, medyo chill lang yung pagtitinda natin today. Medyo sakto lang yung mga bumibili. Hindi masyadong madami. Pero kahit papano, at least meron pa rin tayong benta mga kasari. So, lahat ng mga pinamili ko today, i-share ko guys yung puhunan doon sa Jim's Grocery and i-share ko din sa inyo kung magkano yung bentahan ko at doon malalaman nyo na kung magkano ba ang tinutubo ko. So, una sa lahat, dito sa item is ang Crostini na Bavarian flavor. Isang balot guys yung binili ko. Ang presyo sa kanila ay 96.50. So kung nagtitinda din kayo nun guys ng Crostini, i-compare nyo na lang kung mas mababa sa inyo or mas mababa dito sa amin. So 96.50, binebenta ko po siya mga kasari ng 12 pesos each ang isa. So pumapatak kasi mga kasari, 'di ba, sa isang balot 10 ang laman. So, 9.65 po yung puhunan ng Crostini. Yung naririnig nyo guys na humihiyaw is kapatid ko yun. Tinatanong yung pamangkin ko kung kumain na ba. Pero kumain na yung pamangkin ko dahil pinakain namin. Kasabay namin ni partner kumain. So, binigyan ko siya ng sariling table niya doon and upuan. So, yung inalis dito na table yun yung kinainan ng pamangkin ko. So, next item is yung Snaku na chicheria. So, yung Snaku, puhunan niya ay 7.75. Ang bentahan ko ay 10 piso. So, 7.75. Bali yung tubo ko, 2.25. 10 pesos ang bentahan. So, hindi ko na pala sasabihin yung tubo ko. Bali yung pinakapuhunan dito, tsaka yung bentahan ko na lang. Malalaman nyo naman guys kapag kinompute nyo kung magkano yung tinutubo ko. Next item is Presto peanut butter. Isang balot, mabili yun dito guys. So, sa isang balot, puhunan niya ay 59.50. Divide natin sa 10. 5.95 yung puhunan. So, kung i-round up nyo, 6 pesos. Ang bentahan ko po ng Presto ay 8 pesos. Wala na po akong tag sa 7 pesos na biskwit. Lahat na po ng mga biskwit ko ay tag 8, tag na 9, tag 10, ganyan, tag 12. Wala na pong tag sa 7 pesos. So, Charmy na ito. Itong Charmy na to. Unscented na Charmy. Ito guys, wala tong balot. Kaya hindi ako pumapayag ng tingi-tingi nito. So, ang isang balot puhunan niya 18.95. So, pwede nyo ibenta ng 25. Mayroon lang bumili mga kasari. Ang next item naman natin is yung 350 ml na Dato Puti na toyo. Bumili lamang po ako ng isang peraso. Kasi ayokong bakante itong ilalim na to. So, kung mapapansin nyo, ayan o. Kompleto na yung condiments natin dyan. So, ang bentahan ko nun ay 23 pesos. Puhunan niya po ay 17.75. So, 23 minus 17.75, may tubo po na 5.25. Diba? Sinasabi ko pa rin, kahit sabi ko na kanina, hindi ko sasabihin yung tubo. Sinasabi ko pa rin. Ang tigas ng ulo ng atin nyo. So, ayun guys, Rabisco crackers. Ang puhunan po niya ay 57.25. So, sabi ko nga po sa inyo, pwede pa po natin siyang ibenta ng 7 pesos each. Pero yung mga biskwit ko po dito ay ginagawa ko na pong 8 pesos.
So, Skyflakes. Ang puhunan ng Skyflakes ay 57.50. 8 pesos na din po ang bentahan ko ng Skyflakes. Tapos, Coco Mama. Ang Coco Mama guys, nag-price increase yan. Kasi dati sa kanila ang Coco Mama, nasa 30 point something lang. Meron akong mga napansin dito ng mga binili ko ngayon na tumaas talaga, mga kasari. Kaya always yung i-check yung mga resibo. Sa Coco Mama, puhunan na po sa kanila ng Coco Mama 200 ml ay 31.50. Ito po siya. Itong Coco Mama na to, 31.50 na siya. So, magkano na lang yung tubo natin? 350 na lang. Minus 35. 350 na lang. Tapos, bumili din ako ng Energen Vanilla. Puhunan po ng Energen Vanilla ay 850. 10 piso po yung bentahan ko. So, 150 lang po yung tubo ko. Ito na po yung new packaging. Yung palapad na ganyan. Tapos, Calchis. Ito po siya. Nagtaka ako pagtingin ko kanina sa resibo. Dati kasi 9 point something, wala pa talagang 10 pesos to sa kanila. Isa din to sa nag-price increase sa kanila, 12.95. So, kung ira-round up, 13 pesos na talaga yung puhunan. 15 pesos pa din ang bentahan ko. So, meron tayong tubo na 2 pesos. And then, mga kasari, next item is birch tree. Sa birch tree natin, naka-promo kasi siya, may free na isa pero hindi na yun kasama sa computation. So, sa isang tie, 10. Puhunan dito ay 86.25 divide natin sa 10. So, 8.62 yung puhunan ng birch tree. 11 pesos po yung bentahan natin ng birch tree. Next item is Copico Brown. Ang mga Copico kay Jims ay medyo mura pa kasi alam ko mga Copico nasa 130 na din per tie. Sa iba nga mas mataas pa, 130 plus na. So, dito 12.50 pa rin. So, 125 ang isang tie. Pero yung Copico ko, ang bentahan ko na ng lahat ng kape ko dito mga kasari ay 16 pesos. Maliban sa Energen na Champion na twin pack. Mahal yun guys. 18 na ang bentahan ko nun. So, kung 16, may tubo ako na 3.5 sa isang twin pack sa mga Copico na kape. So, Nescafe Creamy White, 14 pesos na po ang bentahan nila. Ang puhunan sa kanila. So, 2 pesos po yung patong natin. Dahil nga, 16 pesos yung bentahan natin. So, may 2 pesos tayo kada twin pack. And then, dito ako guys, nag-price increase. Napag-isipan ko last week pa na mag-price increase na ako sa Bear Brand Swak. Ginawa ko na pong 14 pesos ang bentahan ko ng Bear Brand Swak. Dahil ang puhunan po ay 11.25. Sobrang liit kung ang bentahan ko ay 13 pesos pa din. Kung 13 pesos pa din, may tubo na lamang akong 1.75. Ganon. Pero, ayun nga, gaya nga ng mga nabalitaan ko na sa ibang tindahan dito, 17, 18 ang bentahan nila ng swak. So, napaisip ako, napakalaki naman. Tapos ako 13 lang. So, nag-price increase ako ng nag-additional lang ako ng piso. So, nag-14 naman ako, mga kasari. And then next, Beng Beng. Ito dati, 10 lang ang bentahan ko. Ngayon, hindi na siya pwede sa 10 dahil ang puhunan ng Beng Beng ay 9.25. So, pang 12 na po ang Beng Beng. Para may tubo naman kayo no, na at least 2.75. So, next item is yung Del Monte na pineapple juice in can, yung ACE, 240 ml. Dati ito nasa 29 something lang. Ngayon, 30.75 na. 35 pesos yung bentahan po natin. Yung ACE lang yung binebenta ko guys dahil mas mura. Yun yung pinakamura na in can na pineapple juice. So, next item is Vitamilk. Ang Vitamilk, 27.50. Yung nakaboteng babasagin na yun guys. Double choco. Yun yung binebenta ko. Walang ibang flavor. So, 35 pesos yung bentahan ko. So, 27.50. So, may tubo ako na 7.50. Okay lang yun guys. Huwag niyo sasabing pricey kasi nilalagay po natin yan sa rep. Pinapalamig po natin gaya ng mga soft drinks. So, next item is pineapple juice na tang. Yung tinitimpla, yung powder. Punan po dito sa Jims ay 18.25. Last time nakabila ako sa kanila nasa 19 something.
ganyan, 20 pesos na halos, pero sa ngayon bumaba naman siya. Bentahan ko na ng tang, tinulad ko na kasabay ng pagpa-price increase ko sa Swakber brand. Yung mga tang ginawa ko na ring 23 pesos katulad ng sa mga Nestea, lemon and apple. So yung mga tinitimpla ko na juice, 23 pesos na lahat ng presyo. So meron tayong tubo na 4.75. So, yan lang naman mga kasari yung mga pinamili namin ni partner kanina sa gyms. So, dapat ang papamilihin ko lang talaga sa gyms is mga kape lang. Pero, ayun nga, bilang isang tindera, hindi natin mapigilan na dumampot ng dumampot hanggang sa naparami na naman yung pagdampot natin. Pero, okay lang naman mga kasari kasi mga paninda din naman yung mga dinadampot natin. So, yan po guys yung updated na puhunan dito sa Jim's Grocery. Para sa akin guys, mura yung mga paninda nila unlike sa ibang like Pure Gold, ganyan, sa Dali, ganyan. Mas mura pa. And alam nyo ba, sa kanila lang ako bumibili ng Magic Sarap dahil ang Magic Sarap nila ay wala pang 64 pesos. 63 point something lang yung Magic Sarap nila. So, kung iano ko nga, pwede ko pa rin siyang ibenta ng 5 pesos. Pero iniisip ko para tumubo naman ako at hindi naman permanent yan na ganyan lang kababa. Alam ko magtataas at magtataas sa kanila. So, 6 pesos na rin yung bentahan ko. 'Di ba? Para mabawi-bawi naman dun sa mga item na ang baba ng bentahan ko. Meron namang ang baba ng bili ko, pero yung bentahan ko is katulad na dun sa presyo nung mababang For example, ito nga, gaya nga ng Magic Sarap. Alam nyo, Magic Sarap 84 na. 84, 81, ganyan sa mga pamilihan. Sa kanilang 63 something lang. So, pwede ko ibenta siya ng 5, pero binibenta ko siya ng 6 dahil 6 na talaga yung bentahan ng Magic Sarap dito at sa iba pang lugar. So, ayun nga. Ginagrab ko yung opportunity kaya alam ko kasi yung mga pamilihan, kung saan mababa, doon ako bumibili guys. Talagang diskarte natin yan bilang isang tindera. And kagaya nga nung weekly pa rin pumupunta dito yung agent ng Pure Gold, pasensya na po at hindi ako lagi nakaka-order kasi nga mas iniisip ko po yung tutubuin ko. Diba mga kasari, kung tutubo ba ako ng malaki, dun tayo. Kasi nga, nagnenegosyo tayo, kailangan nating kumita. So, yun lamang po mga kasari ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. So, vote wisely tomorrow mga kasari. And kung mapapanood nyo to, ngayon na ang botohan. Bye guys!